Naku, breaking news ho ito mga kababayan. Rina Garma nakauwi na ng Pinas. Kaya ang tanong dito ng ating mga kababayan, meron na bang bagong script para dito kay Rina Garma para tabunan ang issue ng flood control? Yan ho ang pag-uusapan natin dito. Ang sinasabi naman ho ng ating mga kababayan sa social media, yung mga nababasa-basa natin, sa tingin daw ho nila, kinausap nitong si Elizalde ko, etong si Rina Garma na umuwi na ng Pinas dahil bugbog sarado na sila kaugnay dito sa issue ng flood control. Pero bago ho yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na ano lang kumbaga, sa tingin ho natin ang deal nila sa Amerika, isang tao lang kada punta. Pagpunta ni Elizalde ko, siyempre kailangan merong umuwi sa Pilipinas. Kaya pinauwi nila yan si Rina Garma. Ngayon, pagka umuwi naman, itong si Elizalde ko, ang pupunta naman ng Amerika, yan si Rina Garma. Ika nga, palitan lang yan. Hindi pwedeng sabay kasi baka andil nila sa Amerika, pagka meron kayong papupuntahin dito dahil sa mga kontrobersya, isang tao lang dapat, hindi pwede dalawa. Yarin lamang siguro nasa ICC na itong si Tatay Digong, malakas na loob nitong si Rina Garma. Madam, siguro marami ho kayong pera ngayon. Siguro kung ano-ano pinangako sa inyo ngayon. Siguro yung inyong anak ay nasa Amerika na at ligtas na ngayong mga panahon na to. Ang sinisigurado ho natin dito, madam, ang karma ho ay mabilis. Ang balik ng karma sa inyo, mag-ingat to kayo kung ano man ang pinaplano nyo dyan sa pag-uwi nyo na yan sa Pilipinas. Mag-isip-isip po kayo. Hindi habang buhay ang administrasyon ni Marcos Jr. Mababakuran kayo, mapoprotektahan kayo, ika nga. Darating ang oras na lahat ng pinagsasabi nyo sa mga pagdinig na yan, tatanungin ho natin ulit dito sa alin na to. Kung totoo nga ba may pumilit sa iyo, may nag-betting process ba sa'yo bago ka sumalang? Lahat ho yan pag-uusapan. Ito, Zaldi ko ho muna tayo, okay? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Nako, balik natin yung kahalintulad na lohika nitong ni Elizalde ko dito sa flood control. Ibig sabihin, hindi mapaliwanag. Hindi, baliktarin ko lang Ibig sabihin, hindi mapaliwanag ni Saldi ko yung mga insertion. Hindi mapaliwanag ito kontrobersya sa flood control. Ibig sabihin ba nun, ninakaw na ni Saldi ko? Hindi. Hindi ganun yun. Doon sa confidential fund, meron ho talagang rules na hindi dapat i-disclose yung mga pinaggamitan kasi maraming buhay na makukompromiso. Pero dito sa flood control, wala tayong ganong rules. Pwede mong ipaliwanag, pwede kang magsalita kung saan napunta, sinong naglabi, sinong nag-insert, sinong anak ng tokwa, sinong kontraktor. Malalaman natin lahat yan. Pero bakit hindi nyo ho kayang ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino? Ang tanong dito, ninakaw nyo ho ba? Tanong di ko sinasabing ninakaw mo, Zaldi ko. Sinasabi dito ng ating mga kababayan, yung kapares na lohika na banat mo kay BP Sara, gagamitin naman natin ngayon sa'yo. Hindi mapaliwanag ni Sara yung confidential fund kasi nga merong rules. Hindi pwede kasi maraming buhay na makukompromiso. Yung mga informant, yung mga asset, yung mga di ba? Dito walang asset dito, walang informant dito. Bakit hindi mo kayang ipaliwanag ang insertion bilang appropriation chairperson, di ba? Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Yun na. Ibig sabihin, ang tanong dito, kung hindi mo rin lang naman kayang ipaliwanag, Zaldi ko, isaoli mo din yung pera. Di ba? Ganyan lang naman. Ibabalik namin sa lahat. Back to you lahat sa iyo yan, Brad. Tandaan mo yan. ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Yun naman pala. At meron ako surprise dito. Surprise. Hindi. Ulit. Ito. Surprise mother father. Ay, mga mother father. Anak ng tokwa, parang ikaw pala yung mag-asawang Diskaya. 2013 pa lang, nagtatrabaho ka. Sinong kasama ni Zaldi ko dyan? Anak ng tokwa. Kaya pala galit ka sa mga Duterte. Yari tayo dyan, Zaldi ko, magpakita ka na. Napapaligiran ka na namin. PH, ginawa mo namang kriminal si Zaldi ko? Hindi. Hindi natin siya ginawang kriminal. Di ba? Ang atin lang naman dito, magpakita na siya dahil napapaligiran na natin siya. Ganun lang naman. Di ba? Magpakita ka na,
Eto mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Ruy Nagarma. Nagagawa natin, ganyan ho talaga buhay. Ayan, eto, basahin ho natin ang... saan na ba yung file natin? Ayun, eto mga kababayan. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ang pagbabalik sa Pilipinas ni retired police colonel Ruy Nagarma na nagsiwala sa umano'y reward system sa kasagsagan ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa BI, dumating ang eroplano sinasakyan ni Garma sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 mula United States nitong Sabado, September 7. Nag-apply si Garma ng asylum sa US dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Kung babalik siya sa bansa, ngunit tinanggi ang kanyang hiling na iditine sa California ng US Immigration matapos makansela ang visa niya noong November 2024. Hindi, kailangan na rin kasi niya umuwi. Kailangan na kasi niya umuwi. Diba? Kailangan na ho kasi talagang umuwi ni Ruy Nagarma. Dahil, kayo naman itong si Zaldico, tsaka ang si Tamba, gulpi sarado na sa sambayan ng Pilipino dyan sa issue ng flood control. Kailangan meron tayong pantakit butasika nga. Ngayon, dahil nakansila na, tagal na palang nakansila ng visa niya di ba? Noong pang November 2024. Bakit ngayon lang siya pauwiin? Anak ng tokwa, may dahilan kung bakit siya pauwiin. Dahil kailangan na niya magtrabaho ulit. Ito, kasunod ito ng pagkumpirma niya sa pag-iral ng Davao Death Squad at pagsisiwalat na galing sa Sugal o Pogo ang intelligence fund ng Malacanang ang pondo para sa gantimpala ng mga pulis na makakapatay ng drug. Nakananto ka naman. Ruy Nagarma, ang laki ng ang laki ng problema mo sa utak. Ito mga Hindi, kung wala kang problema sa utak, di mo papayagan yung tipong yung tipong sasabihan ka ng ganit ay sa bagay. Ang pala sa kanya, pinantakot sa kanya nitong sila Paduano, yung anak mo, yung ganito mo. Alam ko, merong ganyan yan. Di ba? Ayun, kinabahan itong Ali. I-detain siya dyan, maya-maya kumanta na, okay? Ganon na ganon yung script. Kaya yung mga kontraktor na isasalang dyan sa House of Representatives tapos biglang madidetain dyan. Wala na, diskumpiyado na tayo dyan. Ito mga kababayan, itong si Garbin. Itong si Garbin, nagsalita na ho mga kababayan. Ang sabi ho nitong si Garbin, meron daw si Zaldico daw, merong sakit sa puso. Unclear when he'll come back to the Philippines. Alam mo, Brad, maraming mahuhusay na dito, mahuhusay na mga doktor. Ngayon, yung hindi pag-uwi, hindi natin alam kung kailan uuwi ang si Zaldico. Talagang pinatakas yan. Mismong pamahalaan ang nagpatakas yan. Yan kasi yung ika nga maglalabas, magsisiwalat sa lahat ng kabuktutan na nangyari sa 23, 24, 25 budget. Ngayon, kung sakaling hindi na speaker itong si Romualdez, malamang sa malamang matatrabaho natin yan, uuwi na naka-neck brace yang si Elizalde ko. Hintay lang ho tayo mga kababayan. Malay natin, di ba? Biglang nagbago ang hihip ng hangin dyan sa House of Representatives at biglang natanggal yang si Tambaluslos, di ba? Marami. Hindi lang naman ho mga DDS ang nananalangin na matanggal sa pwesto, yung bakulaw na bonjing na yan. Kasi marami na hong buwisit dyan sa House of Representatives dyan sa mama na yan. Ito, rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Edgar Arice dito kay Ma'am Pinky Web. Yeah. Sir. Hi, good evening, Jerds, at good evening sa lahat. Akala ko si Ma'am Pinky, hindi pala. Akala ko Pinky Web. Naloko na. Tuloy. Listeners. Alright, simulan na po natin. Congressman, do you believe that the lower house can independently investigate this flood control fiasco? Well, the proof of the pudding is in the eating. So, let us see. Basta kami sa minority, we're trying to put credibility to the investigation by way of the... Muna kasi ang position namin talaga
is that we should leave to the President yung sa commission na gusto niya itatag para mag-imbestiga. Pero ang decision ng majority ay magkaroon ng infra-home. So, yun yung kinakailangan din namin mag-participate to provide check and balance. Gusto ko nga pong balikan yan. Your stance really that the Congress should not investigate this flood control mess. Bakit po ganun yung inyong paunang paninindigan tungkol dito? Ang position namin is, kami sa Liberal Party, usap kami na Congresswoman Laila de Lima, di ba namin kasama na, at siya ay nag-privilege speech tungkol dito na we should not investigate ourselves. Yun yung position namin. Kasi nga po, hindi kakayanin or mahirap maging mas independent kapag iniimbestigahan natin yung sarili natin. Yes, there will always be a doubt from the public. Mahirap talaga. Okay, mahirap patunayan na hindi we'll be able to investigate our peers. Well, since gumugulong na po itong investigasyon sa Kamara, baka ang tanong na lang is how can lawmakers keep a neutral or objective stance pagdating dito? Lalo pa ngayon at nababanggit na nga po ang ilan sa inyong mga kasamahan sa usaping flood control scam. Kaya ang motion na aprobahan naman ng committee, before we start again with the investigation, we'll have to submit a parang full disclosure of our involvement in contracts, government contracts. Kaya yan yung isa sa mga yan ay sinulong ni Congressman Chelpio, na-aprobahan naman. Pangalawa, ako naman ay dahil sa pagtatanong ko kay Secretary Bonoan at sinabi niya na wala silang kinalaman pagkatapos ng second reading sa small committee at sa BICAM, Senate Congressional BICAM na budget, ay hindi na nila alam kung ano nangyari at wala silang kinalaman sa mahigit 100 bilyong insertions. At karamihan po ng mga flood control projects na ito, hindi lang noong 2025, 2024 at maging 2023, ay talagang mga flood control projects. So, kaya sabi ko, we have, at sila lang nakakaalam, yung Committee on Appropriations headed by Congressman Saldico at Senate Finance Committee headed by Senator Grace Mo. Kaya sabi ko, dapat siguro maimbitahan sila pareho para may paliwanag nila kung sino yung mga proponents nitong mga proyekto na ito at saan sila kumuha ng mga program of work at paano pinoseso ng mga staff nila sa committee. At dyan na po nagsimula yung medyo kaguluhan during that hearing dahil maraming umalma sa inyong motion. Nag-object po si Congressman Abante at nagkaroon po ng suspension at pinag-usapan nila kung pwede para matuloy lang dahil nandun yung mga contractors, i-defer ko muna yung motion ko. Bakit po kayo pumayag na i-defer yung motion ninyo? Unang-una, gusto ko na rin at makapagsalita yung mga contractors na hindi na rin sila. Pangalawa, gusto ko ang labo ho, no, yung tipong para lang ma-accommodate nila yung mga contractor na nandoon na. Okay, sige, umpisa na natin to kahit alam naman natin na puro kababuyan lang naman mangyayari dito. Kahit na alam naman natin na walang kahihinat na nitong hearing na to, okay, pagsalitain natin, interviewin natin yung mga ano na yan, yung mga contractor na yan. Di ba? Labo ho nun. Kung walang magandang kahihinatnan, huwag nang interviewin. Naglulukuhan lang tayo yung pagka ganun eh. Di ba? Kung alam naman na walang magiging matinong resulta yan, tigilan nyo na. Kaya kaso pinagpilitan pa rin para lamang na mapagtakpan, makapagpabida o kung ano pa man yung mga naging dahilan nitong si Swan Singh kung bakit tinumpisahan yung budget deliberation dyan sa DPWH. Kalokohan mo yan. Tsaka yung hearing pala ng flood control issue. Patunayan sa kanila na yung mga insertions na doon maraming nanggaling na.
na flood control projects na questionable. So, for the next hearing, I'm preparing the list of all these flood control projects na questionable. Kasi sinasabi nila, germane daw dun sa, yung aking motion, germane dun sa topic, because the topic is about the investigations about flood control projects. Oo. Those flood control projects. Yung tinatanong ko raw ay tungkol sa issue ng 2025 budget. Oo, pero sinabi po ni Congressman Redon that Congressman Zaldico will be summoned if he's linked to the flood control anomaly but not on the 2025 budget insertions. So kailangan nga, parang meron doong caveat na kailangan maidikit niyo muna yung pangalan niya dito sa mga maanumalyang flood control projects bago natin siya ipatawag sa Kamara. Yun po ba ang gusto niyo mangyari? Hindi ko naman na-accuse si Congressman Zaldico. Gusto ko po malaman dahil sila yung proseso, malaman natin kung sino yung mga components. Kumbaga, yung po... Magkakaalaman. Hindi yung tipong pagka ba sinabi mo, kailangan nating makausap si Congressman Elizalde ko, ibig sabihin ba nun siya na kagad pinagbibintangan natin? Hindi ganun yun. Ang sinasabi natin dito, yan si Zaldico, siya ang nakakaalam. Okay, wala si Zaldico. Pagka pinaharap natin, alam nyo bakit ayaw ng yung si Estela Kimbo? Kasi alam naman nila, utusan lang yun ni Eddie Zaldico. Pagka sinabi pinatawag niya si Rina Garma, sasabihin lang niya, kaya hindi ko alam, kay Congressman Eddie Zaldico yan. O balik na naman tayo sa square one, Eddie Zaldico. Ba't di pa tayo dumirekta sa kanya, di ba? Punot dulo ng... From the horse's mouth. They're the ones who prepared the BICAM report. They signed the BICAM report. Together with Senator Crespo, so they should know. Paano po yan ngayon na may sakit po itong si Congressman Zaldico at nagpapagaling daw sa US? Then we'll have to wait for him. But will you again file a motion in that effect po sa mga susunod na hearing na dapat talaga humarap siya? O ano bang pwedeng gawin ng komite? Deferred lang naman yung motion. Okay. So I can raise it anytime. Alright. So, sa tingin niyo po ba, bakit ayaw ng mga kasamahan niyo na ipatawag itong si Congressman Zaldico? Yan. Kasi siguro na ang kanilang sinasabi, we cannot fight our own fear. Kasi kahit na hindi sila member, hindi natin maobliga yung member ng kasama natin na kongresista. Ang sinasabi ko naman, it's the responsibility of Congressman Zaldico to explain because hindi naman nakataya dito yung kanyang reputation lang. Nakataya dito yung reputation ng buong Kongreso. But do you think it's fair na gano'n? It's fair. Kasi kung wala namang problema, bakit naman hindi magsasalita? Alright. So ngayon po, pag-usapan natin sir yung sumunod na motion, itong full disclosure among the members ng Infra Committee hearing. Pakilinaw lang po ito. Pag sinabing full disclosure, is this in a form of writing na kailangang isumite sa committee bago kayo makaupo doon sa mga susunod na pagdinig? Yes. Actually, wala ka namang government contracts. So certify ka lang, authorized na talagang you are not involved. Ano po yung significance nun kung magkakaroon ng full disclosure? Kasi ang aking motion, dapat kaming mga congressman, dahil na-accuse na may mga contractors, at alam naman namin na talagang may mga contractors sa hanay namin, dapat hindi sila mag-participate sa proceedings to members in Infracom. Kasi may conflict of interest. Okay. Yun lang naman ang purpose. Ito pong si Congressman Abante, na interview namin dito, and he said Mayor Magalong should name names. Dapat lumabas ang katotohanan. So what was your reaction when he objected from your motion? Na gusto nyo nga po sana magpaliwanag itong si Congressman Zaldico kung anong nangyari during the budget insertions. Nagpapakita ba talaga sila ng sinseridad to get into the bottom of this mess? Well, yun nga, ang sinasabi ko, yung objection nila dito ay lalong makapagpapasama sa image ng House of Representatives. But we are in the minority, so we will insist.
Okay. Unfortunately nga po, kayo po ang minorya at kayo po ay natatalo ng mas maraming congressman na Of bumubuo. course, we cannot prevail. We cannot prevail. Mahalaga din naman sa majority na protektahan natin ang imahe ng House of Representatives. Kaya, palagay ko, ay dapat nilang i-consider. Protektahan yung imahe ng House of Representatives kahit na magkahindot-hindot pa ang budget ng sambayan ng Pilipino. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng pagrarason yan, di ba? Maawa ko kayo sa sambayan ng Pilipino, Congressman Edgar Arice, no? Sabagay, ano lang naman kayo dyan, kumbaga para hindi naman magmukhang inutil ang oposisyon, kaya yun lang naman ginagawa yan. Masyado namang obvious kasi kung talagang sincero ang pagbalagbag nyo na yan sa issue ng flood control, hindi nyo pahihintulutang mangyari yung mga maniobra dyan sa mga hearing. Di ba, halimbawa ako, totoong opposition ako, totoong minority ako dyan sa House of Representatives. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, pahihintulutan ko na babraso-brasuhin lang yung motion ko? Na alam ko naman yung motion ko nasa tama na dapat magsalita nitong si Elizalde ko, kailangan ilabas yung small committee report, di ba? Sa tingin niyo ba, alam ko na nasa tama at alam ko na para sa tao yun, pahihintulutan ko, hayaan ko lang na makalusot itong mga maniobra nila. Hindi, magwawala ka siyempre, di ba? Kaso hindi ginagawa yun ng ibang mga mga oposisyon. Kasi hindi naman talaga sila oposisyon. Mantakin nyo, Terry Redon, nasa opposition, tapos bata ni Saldico, aso ni Zaldico na best friend naman ng speaker. Anong position doon? Hindi, kung mag-iimbestiga rin kami, hindi namin dapat na limitahan sa mga contractors, sa DPWH, yung investigasyon. Dahil ako, naniniwala ako, kung congressman ka, lahat dapat ng mga projects sa iyong distrito ay alam mo. Hindi ako naniniwala na hindi mo malalaman ito. At kung lumabas ito, for example, in the 2025 budget, kung lumabas ito na hindi nila alam na nakapasok, paglabas, makikita din nila. At kung makikita nila may diferensya, dapat talagang magsasalita din sila. For example, 2026 budget, talagang yung predecessor ko, inimbestigahan ko talaga yung mga nakalagay dun sa 2026 NEP. Yung mga proposal para sa NEP. At nakita mo maraming mali. So, nagsubmit ako ng observations sa DPWH. At sinasabi ko, sasayang ang pondo dito, kaya dapat palitan ito. So ano pong naging aksyon ng DPWH sa inyong naging komento, sa opinion na sinabmit sa kanila? Sabi nila, they will provide sila agency errata. Yung survey nila. At nakita ko naman yung sa submittals, yung mga dating nawala rin nalista rin ng DPWH doon sa NEP, yung mga street lights. Tingin ko, hindi naman kalokohan yung maglalagay ko pa ng street lights sa EDSA, sa Avenida, samantalang punong-puno na ng mga street lights yun. Suspecha ko pipinturahan lang, lalagyan ng bagong ilaw, sisingilin na. Oo. Kung Egay, help us understand, kasi kanina binabanggit nyo po sa amin is that hindi kayo naniniwala na hindi alam ng kongresista yung mga proyektong nangyayari sa distrito nila. Paano po nangyayari yun? Paano po malalaman ng isang kongresista yung mga proyektong nangyayari or gagawin sa kanyang distrito? Unang-una kasi, sa budget preparation, ang unang proseso dyan, kinakailangan yung district engineers will consult yung stakeholders sa community. At ang isang pinakamahalagang stakeholder, yung congressman. Dapat, sila yung magpapasa ng batas. Pangalawa, yung congressman, hinalal ng tao yan. At dyan nagre-reklamo kung may mga problema sa baha, sa infrastructure, dyan humihingi ng tulong yung mga mamamayan. Kaya dapat, alam ng mga stakeholders, including local governments, yung kung ano man yung pupunduhan ng DPWH. Kaya ako, ang ginagawa mo,
nagpa-participate ako sa process. Minsan na tumatawag pa ako ng pulong involving all agencies at local governments para mabigyan ng solusyon yung problema, ay tamang pagpaplano, at nang sa ganon, mapondehan yung tamang proyekto. At pagkatapos ng maaprubahan matapos yung mga recommendations sa local level, dadaan yan sa mga regional level, tapos dadating yan sa DPWH main office, papadala sa DBM, at consolidate yan ng DBM, at ipapasa yan sa presidente at aprobahan yan ng gabinete. At pagkatapos niyan, doon lalabas na yung NEC. So, ang unang-unang ginagawa ko, pag lumabas na yung NEC, titignan ko. Kung pumasok yung mga proyekto na Kung ano yung mga proyekto na ito, nasingit, na hindi tama, para sa ganun, merong kasing period of amendments. Pagkadami namin aprobahan niya sa second reading, may period of amendments. So, kita. Paliliwanag namin, pag-debate kami, bakit mali o tama yung proyekto na ito. Pagkatapos noon, pag na-aprobahan na sa second reading, lahat ng committee ng mga amendments ng mga individual members of the House, yan ay ipapasa namin sa Committee on Appropriations. Meron sila small committee na mag-aaral nun. At yun ang aaprobahan namin sa third reading. Pagkatapos, ipapasa na yun sa Senado. At kung meron pagkakaiba yung version ng Senado at ng mababang kapulungan, ay magkakaroon ng BICAM, Bicameral Conference Committee, kung saan doon may mga kuminsan may nasisingit. Pag may nasingit na hindi namin alam, lalabas naman yan sa GAA, sa General Appropriations Act. Kaya malalaman namin, halimbawa, may na sinasabi, di ba, may 2 bilyon, 3 bilyon na dadagdag na hindi mo alam sa distrito mo. Aba, hindi tatanungin mo yun. Oo nga, Kong, yan yung pinag-iisipan kong mabuti. Kasi sa haba ng prosesong binabanggit mo na pinagdadaanan ng mga proposed project bago makarating at maipasabilang batas, parang nasa-shortcut kapag nagkakaroon ng insertions. Yes, lalo na kung malaki. Dahil ang tanong mo nga, saan kumuha ng program of work? Dahil pangalawa, lalo na kung mga malalaking flood control projects, dapat dyan may environmental compliance certificate. So makikita mo yan at dapat tanongin mo yan. At ako, sa implementation ng mga proyekto, siyempre, concern ako. Kaya pag i-implement na yung project, pinupunta ko yan. Tinitignan ko, nakikibalita ko sa mga tao kung ano nangyari. Dahil kaya ka nagproyekto, dahil may problema. Alright. May proyekto, tapos hindi nagawa, hindi magtataka ka. At tingin ko, responsibilidad mo yan bilang representative ng iyong distrito na kumibo at magreklamo sa DPWH bakit hindi na ipatupad o bakit hanggang ngayon hindi pa napatupad samantalang napondohan niya 2023, 2024, 2025. Talagang pag-iisipang mabuti. But Congressman Erice will take a short break. Ayun na nga mga kababayan, dito na rin natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. 977,000 subscriber na ho tayo. Konti push na lang magna 980. Pag 980, talagang konting-konti na lang, no? Kasi pag nag-990, magka-countdown na tayo. Excited! Maraming salamat mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.